Isang pinagpala at magandang tanghali po sa ating lahat na mga gilid po nating taga-subaybay dito po sa ating pong programang Tinapay ng Buhay. Ito muli po ang inyong kaibigan, kapatid kamanggagawa si Bishop Vic Rabara. Nag-aanyaya na sa ilang minuto po tayo po ay magbulay-bulay sa mga salita po ng ating Panginoon. Dito po sa ikalawang Pedro, Kabanata 2, talatang 22, 2 Peter chapter 2, verse 22. Ganito po ang ating mababasa. What the true proverb says has happened to them. The dog returns to its own vomit, and the sow or the pig, after washing herself, returns to wallow in the mire. Ulitin ko po, 2 Peter chapter 2, verse 22. What the true proverb says has happened to them. The dog returns to its own vomit, and the sow, after washing herself, returns to wallow in the mire. Pinagpala po ng Panginoon pagkakabasa po ng kanyang salita na ito po ay ating pagbulay-bulayan. Katulad po ng sulat na unang Pedro, itong ikalawang Pedro ay si Apostol Pedro po ang kinikilalang writer or author po ng epistle na ito or letter na ito. Alam naman po natin na si Pedro ay isa sa naging disipulo, tagasunod ng ating Panginoon, and later on naging apostle siya, apostle sa mga Jewish people. In other words, ang pangunahing ministeryo po niya ay sa mga kapwa niya, mga Hudyo. They proclaimed, they shared, they declared the gospel, the good news of Jesus Christ to the Jewish people. Kung kaya nga't kung mapapansin nyo sa Book of Acts, sa kanilang ministeryo ay nakatutok po sila sa kapwa nila mga Hudyo, kapwa nila mga Israelita sa laman. Ibig sabihin, sila ay ipinanganak na ang kanilang mga magulang ay mga Hudyo. At syempre po, may mga naging Kristiyano naman din na hintil, ibig sabihin walang lahi na Hudyo, na ito po ay bunga na po ng pangangaral ng mabuting balita. At isa sa naging apostol naman po sa mga hintil, pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, mabuting balita ng Panginoon sa mga hintil, ay si Apostol Pablo naman po. Kung kaya nga't mapapansin po ninyo na maganda yung kanilang partnership, maganda yung kanilang ministeryo, na tila bagang nagkaroon ng tinatawag na division of labor. Sige, parang sinabi siguro ni na Pedro, manatili kami na bahagi na namin na mabuting balita ang aming kapwa mga Hudyo. At si Pablo naman ay sa kanyang pananalangin at pagsunod doon sa pangitain ng Panginoon sa kanyang buhay, ay nag-concentrate naman po sa mga hintil, nangaral ng Ebanghelyo, ipinangaral ang mabuting balita sa mga hintil, at marami pong naging mananampalataya as a result ng kanilang pagbabahagi, pangangaral ng mabuting balita. Going back to the text, kung mapapansin niyo po, starting from verse 1, ay sinasabi ni Apostol Pedro na mayroong mga bulaang mga propeta at tagapagturo na pilit na umiikot sa mga churches, na ang kanila naman pong daladalang mga pangangaral, doktrina, katuruan ay labag sa mga turo ng mga apostol. Kaya si Apostol Pedro po ay nagbigay ng babala
warning sa mga Kristiyano na maging maingat po sila. Sila po'y maging matalino, sila dapat ay mapagsuri para makita nila ang kamalian sa kanilang mga daladalang katuruan ng mga bulaang tagapagturo at bulaang mga propeta. At dinescribe nga po niya, nagbigay pa ng paghahalimbawa po si Apostol Pedro na ang Panginoon mismo ay hindi niya kinonsinti. Ano po? Hindi niya kinonsinti. Pati yung mga anghel na nagkasala ay hindi niya kinonsinti at talagang mayroong nakalaan na parusa sa kanila. Noong kapanahunan halimbawa sa Sodoma at Gomora, hindi po niya kinonsinti yung pong mga hindi po sumunod doon sa utos ng ating Panginoon, yung kanyang kalooban. So hanggang sa panahon na early church, na panahon na ni Apostol Pedro, ay naroon po yung kumikilos na espiritu na nga po'y gumagawa, nagtuturo ng hindi maganda. At tila baga sinasabi ng Apostol Pedro na kung sa lumang tipan ay hindi kinonsinti ng Panginoon at meron nakalaan na hatol, parang sinasabi niya na kahit hanggang sa panahon natin ngayon ay merong nakahandang hatol sa mga bulaang propeta at tagapagturo na pilit nilang tinatangay ang mga Kristiyano sa maling daan na ilalayo po sila sa katotohanan. Kung kaya nga po, itong mga tagapagturong ito na tila bagang nakapakinig din ng Ebanghelyo, nakapakinig ng pangangaral, kaso lamang po ay hindi naman po nila talaga totohanang sinunod, totohanang ipinapamuhay ang mga narinig nila na katotohanan na pangangaral ng mga apostol at ng mga Kristiyano. Kaya ito yung sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang liham na sabi niya, what the true proverb says has happened to them. Yung kasabihan ay nangyari sa kanila. The dog returns to its own vomit. Yung aso, susuka yung aso, aalis yung aso doon sa kanyang suka, tapos pagkalipas ng ilang sandali, babalik ng aso, kakainin niya yung kanyang isinuka. At ganoon din anya yung baboy, madumi yung baboy, putik-putik yung baboy. Tapos po, pag siya ay pinaliguan, malinis na naman. Pagkalipas ng ilang babalik siya ulit doon sa putikan at magiging marumi na naman. Ito ay pagsasalarawan ng isang tao na pagkatapos niya makapakinig ng mabuting balita, na-realize niya na siya ay nangangailangan ng paglilinis, nangangailangan ng pagpapatawad, nangangailangan ng pagsasais ng kanyang buhay. At nakita po niya. Pero pagkalipas ng ilang panahon, ay unti-unti dahan-dahan din po siyang bumabalik doon. Kung ano yung dati niyang buhay, ay dahan-dahan na bumabalik. Nag-slip down pabalik doon. Ang tawag ng iba ay yung tinatawag na backslidden or backslider. Yung dati niyang buhay ay unti-unting bumabalik doon. Unti-unting bumabalik. Unti-unti niyang binabalikan yung dati niyang mga gawa na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, ang pinakabuod ng nais kong sabihin sa inyo ay yung sikapin natin na manatili tayong maging malinis sa harapan ng ating Panginoon, patuloy nating pagsikapan na tayo po ay mamuhay na tama sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, mamuhay tayo sang-ayon sa katotohanan na ating naririnig, nababasa, na pagbubulay-bulayan, upang sa ganun mga kapatid, we will exuberantly experience the goodness of our God, the overflowing, abounding blessings and favor of the Lord. Hindi ko sinasabing hindi pinagpapala ang mga makasalanan. Pinagpapala din po. Pero iba po yung uri ng kasiyahan, kagalakan, pagpapala sa isang Kristiyano na sinisikap niyang mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos dahil naunawaan po niya na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, siya ay pinatawad. Naunawaan niya na sa biyaya ng Diyos, siya ay nilinis,
naunawaan niya na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, siya ay binigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, at lahat ng kanya nakalipas, lahat ng kanya nagawang kasalanan nakaraan, ito ay hinugasan, ito ay nilinis ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang masaganang biyaya. At dahilan po dito, ang tingin ng Diyos sa atin ay tila bagang hindi tayo nagkasala. Nung una pa man, sa pagkantong tayo nilinis niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, nakatakip sa atin yung kanyang dugo. Kaya ang nakikita ng Ama ay ang dugo ng ating Panginoon. Ang nakikita niya yung kabanalan ng ating pain sa ating buhay. At dahilan dito, manatili tayo sa ganyang kalagayan. Pagsikapan natin na mamuhay sang-ayon sa kanyang kalooban, sang-ayon sa kanyang pamamaraan. Huwag na nating balikan yung dati, kundi magpatuloy tayo dahan-dahan hanggang sa tayo ay kunin ng ating Panginoon. Mamuhay tayo na may kalinisan, mamuhay tayo na may katuwiran, mamuhay tayo sang-ayon sa nais at kalooban ng ating Panginoon. Maraming salamat. At ang iyong programa, Tinapay ng Buhay, ay pansamantalang nagpapaalam at babalik po sa ibang mga araw. Laging tandaan, mahal tayo ng ating Panginoon, pagpalain tayong lahat, and shalom to everybody. Have a good day.